Mga kababayan, mga katambay, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan, mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga kababayan, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin, mga katambay, ito pong balita na about po tungkol po sa jurisdiction po ng ICC sa kay dating Pangulong Duterte. Dahil alam naman po natin na pinitisyon po ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang jurisdiction po o jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Dahil nga po nag-withdraw ang ating bansa sa ICC. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Ito po. Pinagtibay ng International Criminal Court o ICC na mayroon itong jurisdiksyon sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mahigit 30 pahinang desisyon, hindi pinabura ng korte ang argumento ng kampo ng dating Pangulo na wala ng jurisdiksyon ng ICC dahil hindi na ito kasapi ng Rome Statute epektibo noong March 17, 2019. Paliwanag ng ICC Pre-Trial Chamber, nasa kanila na ang kaso noon pa 2018 bago ang formal na pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Ibig sabihin, maaari pang i-exercise ng ICC ang jurisdiksyon sa mga umano'y krimen na nagawa sa Pilipinas, partikular ang may kaugnayan sa war on drugs mula 2011 hanggang March 2019 sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Diyan ka magtataka sa ICC, mga tambay. Sila po pala ay against sa mga ganyang crime, hindi po ba? Pero doon ka magtataka. Noong 2011 daw po, hanggang sa 2015 o 2016 na sinasabi, bakit nung panahon po ni Pinoy? Diyan ka magtataka. Mahigit 85,000 ang natsugi. Mahigit 85,000. Mga kababayan, karamihan po normal na tao. Normal na tao na tsugi, pero wala pong ICC. Wala po. Nagtataka ka lang dyan, mga kababayan. Nagtataka ka lang sa ICC. At si Joma. Si Joma Sison. Di ba? Ano po ba si Joma? Di ba terorista? Terorista at napakarami chinugi ng NPA sa ating bansa. Hindi bababa sa 50,000. Pero binigyan pa nila ng magandang buhay si Joma. Deklara po yun. Diniklarang terorista po yun. Doon ka magtataka sa ICC. Maganda pa buhay ni Joma hanggang sa namatay sa Netherlands. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang ICC. Ito pong ICC yata talaga. Ito yata ang international communist po yata itong mga tambay. Itong ICC. Para po yata ito sa mga sinusuporta, ito po yata ay sumusuporta umano para sa masasama. Hindi kaya, mga kababayan? Nagtataka lang si Kamanong. At expected na naman po natin yan. Expected na po natin na sasabihin po nila na may jurisdiction po sila sa Pilipinas dahil po kay dating Pangulong Duterte. Dahil alam naman po natin ang dahilan, mga kababayan. Hindi naman po talaga ang ICC ang humuli dyan eh. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni kung natatandaan niyo po, ano po sinasabi ni dating Ambassador Teddy Locsin? Di ba? Pilipino po. Kidnapping talaga ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Ayon po kay Teddy Locsin. Ano po sinasabi ni Teddy Locsin? Si Rodrigo Duterte ay hindi inaresto ng ICC. Totoo po yun. Yan po yung sinasabi ni Teddy Locsin eh. Yan po ang issue po dyan eh. Kaya po napunta sa ICC yan, mga kabayan, dahil po sa pamahalaan. Real talk po yun eh, di ba? Yan ang real talk. Hindi naman po makukuha ng ICC yan kung walang permiso ng pamahalaan. Hindi po ba? Hindi nga po yan kinuha ng ICC. Hinatid. Kidnapping. Kaya nga sinasabi ni dating ambassador. Ano po pala siya? Dati palang tama, Ambassador of the Philippines ng United Kingdom na si Ambassador of the Philippines of the United Kingdom si Teddy Locsin, mga tambay. Ano po sabi ni Teddy Locsin, mga kabayan? Siya ay dinukot ng mga Pilipino dito sa Pilipinas.
at ibinigay sa mga dayuhan. Di ba? Dating secretary po ito ng Foreign Affairs, di ba? Si Teddy Locsin noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Nakita niyo po. At sinabi po niya, kung siya ay may sala, ipinahayag natin sa buong mundo na ang ating bansa at pamahalaan ay walang kakayahang panagutin. Di ba? Totoo po yun eh. Di ba? Parang pinapahayag mo sa buong mundo na walang kakayahan. Walang kakayahan ang iyong bansa na panagutin ang dating Pangulo. Wala namang sinasampang kaso sa Pilipinas. Yang mga makakaliwa. Hindi po ba? Kaya nga lang po nagkaganyan talaga mga kabayan. Alam naman po natin dahilan. Kaya po ang dating Pangulong Duterte ay napunta sa ICC dahil sa politika. Di po ba? Ano po ba nangyayari sa ating bansa? Di po ba? Yung sinasabi nga ng Vice President mismo nung makabalik sila sa kapangyarihan dahil mismo siya ay nabudol. Nung makabalik sila sa kapangyarihan, ayaw nang mawala sa kanila ito. Hindi nila matatanggap na makabalik muli bilang presidente ang isa sa Duterte. Kaya nga pinababagsak din nila si Inday dahil ayaw na nilang mawala sa kanila ang power dahil nakabalik na sila. Hindi po ba? Yan ang nangyayari sa ating bansa. Kaya lahat po sila'y pinababagsak. Pati po mga support kaalyado. Di po ba? Yan ang punot dulo niyan eh. At ano po ang nangyayari sa ating bansa? Sa tingin nyo, mga kabayan, yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, wala pong sabwatan dito. Hindi naman po tayo tangat, bobot, gago. Diba? Hindi naman po tangat, bobot, gago mga Pilipino. Ang ICC po ba'y kikilos kung walang ganon? Kung walang pera na involved dyan? Alam naman po natin ang ICC ay naka-freeze ang kaperahan yan. May mga sanction yan sa Estados Unidos. Hindi po ba? May mga issue po yan ng anomalya. Kaya po naka-freeze ang asset ng ICC. Balitang-balita po yan sa buong mundo, kahit sa Amerika. At pati po yung mismo na head nila na si Karim Khan ay nasasangkot po saan? Pangmomolestya ng babae. Hindi po ba? Nakita niyo po ang mga katarantaduhan at kawalang hiyaan umano niyang ICC na yan. Hindi po ba? Kaya ang dating Pangulong Duterte, political po yan. Hindi naman po madadala dyan sa ICC yan. Dahil unang-una, mga kabayan, meron tayong judicial. Di po ba? May soberenya tayo eh. Hindi naman po nasunod ang proseso ng batas sa atin eh. Wala nga due process ang dating Pangulo. Di po ba? Marami nagsasabi, hindi lang po si Teddy Locsin na nagsasabi na kidnapping ang ginawa dyan. Kaya lang siyempre, ang sinasabi nga po natin, kahit po kayong mga kababayan, di po ba? Pera ang umiral dyan. Komento ko po. Hindi naman masama magkomento. Pera. Pinairal ang malaking pera. Dahil po sa politika. Umano. Hindi po ba? Kung wala pong pera, sa tingin nyo, kikilos at tatanggapin yan ng ICC dahil lahat po ng kanilang legal na panuntunan ng ICC ay kinain po nila umano. Kinain nila. Di ba yung Rome of Statutes nila? Kinain nila eh. Ano po ba pangunahin yan? Rules ng ICC. Di po ba hindi kukuha yan? Hindi sila kukuha ng katulad pong ganyan nakakasuhan nila na walang due process. Di po ba? Kailangan po yan, hindi na kayang litisin ng Pilipinas ang kaso ng dating Pangulo bago sila pumasok. Di po ba yan ang panuntunan ng ICC? At hindi po kukuha yan basta-basta ng isang akusado ng walang proseso ng ating judicial. Hindi po ba? Nagkaroon po ba ng proseso yan? Di po ba hindi? Kaya nga po dyan mga tambay, malalim na sabuatan po umano ang nangyari sa dating Pangulong Duterte. Real talk po yon. Malalim na sabuatan.
sa Pilipinas. Yan na rin po naman ang sinasabi ni Attorney Capman. Di ba? Ang matindi pong prosecutor ng dating Pangulo ay nasa Malacanang. Totoo po yun. Dahil sa nangyayari po ngayon sa ating bansa, nakita nyo po, grabe po ang nangyayari politika sa ating bansa. Mag-aapat na taon, puro politika. Pagpapabagsak sa kaalyado at sa pamilya Duterte. Lahat po sila pinababagsak ng administrasyon. Hindi naman po nakatutok ang administrasyon para po sa bansa, para sa Pilipino. Sila po'y nagtatrabaho sa mga pang-sarili nilang interes lamang. Hindi po para sa interes ng mahigit 100 milyong Pilipino. Naghihirap ang mga Pilipino. Naghihirap tayong mga Pilipino. Pero politika, inuubos ang pera natin sa politika at korupsyon. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, wala po tayong aasahan dito sa ICC. Mga kabayan, may piring na po yan. May piring na po. Komento ko po, ang ICC po ay may piring ang mata. Para pong kabayo. Yung kabayo po, alam niyo ba yung kabayo na pinakakarera? At yung may hila-hila na kalesa. No, di ba? Pagka may piring, walang nakikita na po yan. Ang nakikita lang po niyan, yung amo niya. Yung pipitik sa amo, yung pipitik sa kabayo, yun lang susundin niya. Hindi po ba? Basta pinitik ng amo yan, sunod yan kung saan ang direksyon. Dahil hawak-hawak niya yung tangan, yung tali, yung lubid. Hindi ba? Kung saan niya ibiling dahil siya po ang boss. Sa tingin nyo, ang ICC ngayon, sino ang boss umano? Di po ba? Kaya po si dating Pangulong Duterte, mahihirapan po makakuha ng due process dyan sa ICC. Kontrolado na po nila yan. Kaya nga po ang pamahalaan, di po ba? Kahit po si Boying, di ba may mga interview si Boying, ano sabi ni Boying? Hindi na po makakabalik ng buhay ang dating Pangulo. Di po ba? Nasa interview ni Boying yan. Remulla. Nung siya yung interview, na malabo na makabalik sa bansa ang dating Pangulong Duterte. Ganon din ang Malacanang. Kahit po si Secretary Bersamin, malabo nang makabalik sa bansa. At hindi nga nila tatanggapin yan. Hindi po ba? Kasi nga, sila ang nagplano umano. Kaya ang pag-asa na lang po ni dating Pangulong Duterte, na makabalik o maging presidente po si Vice President Sara Duterte. Napilit naman po nila haharangan yan ng nakaupo ngayon dahil hindi po nila magugustuhan. Dahil yan po ay puputok po lahat ang ginawa nilang kawalangyaan, kademonyohan sa ating bansa umano, lalo-lalo sa kaperahan. Baka, sana, pag naupo si BP Sara, pati ang pera sana ay matuklasan kung gaano kalaki umano ang isinuhol o ibinayad nila sa ICC na galing sa pera ng taong bayan. Sana mabuksan po yan kung ang Vice President ang magiging presidente. Napakaganda po yan buksan. Dahil alam na po ng taong bayan, kahit po napakaraming abogado, pati retired justices, sinasabing hindi nakakuha ng tamang proseso ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, ginigipit na ron. Alam naman po nila, alam naman po ng ICC na maling-mali ang ginawa ng gobyerno, pero pinag-ubra nila dahil sa malalaking numero umano ng pera. Hindi kaya? Matutuklasan naman po yan. Dahil ang kasamaan naman po, hindi naman po yan forever. Meron pong laging may hangganan po yan. At lalabas ang katotohanan. Excuse me po. Lumalabas na nga katotohanan ngayon sa ating bansa, di ba? Ang ginawa nilang korupsyon, naglalabasan, sumisingaw, isang damukal na korupsyon. Kaya po, malaki rin ang porsyento mga kabayan na napakalaking pera din po ang involved dyan umano sa ICC para po tanggapin ng ICC si dating Pangulong Duterte. Di po ba? Para litisin doon na hindi po nagawa sa ating bansa. Ni walang paglilitis sa ating bansa. Kaya nga sinasabi ko nga mga kabayan,
Nakita niyo po, yung terorista na NPA, CPP, NPA, buhay hari sa kanila. Buhay hari. At nung panahon ni Pinoy, na isang damuka lang natsugi sa ating bansa, mahigit 85,000. Record po yan. Pinasabog po ni Senator Jinggoy Estrada yan sa Senado. Mahigit 85,000 ang natsugi. Nakita niyo po. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, karamihan ay kriminal, kalaban ng batas, 6,000 plus sa loob ng 6 na taon. 6,000 plus. Gigil na gigil sila. Yung 85,000, hindi sila nanggigil, na usigin. Yung mahigit 50,000 na chinugi ng NPA, lahat po halos ng chinugi, normal na tao. Mga sundalo, kapulisan, at mga kababayan natin, mga kabataan, katutubo. Di po ba? Baliwala po sa ICC yan. Diyan ka magtataka. Kaya nga po ang ICC ay para lang po ito saan? Sa kanila. Makakaliwa umano. At sa pera. Kikilos lang po ito para sa, hindi kaya, sa pera. Kaya po ang dating Pangulong Duterte, kahit po ano ang gawin natin, kahit po ano ang gawin ng Pilipino, kung sarado na po ang isip ng mga tao na ito dahil po bayad yata itong mga walang yang ito, binayaran yata ang mga hudas na ito, at pera-pera na lang ang labanan. Ang tanging pag-asa na lang po natin, mga kabayan, ay siyempre yung magagawa po ng nasa itaas. At yung makabalik po si Vice President ang maupo bilang presidente. Real talk po yan. Si Vice President, pag naging presidente, diyan po magkakalabasan ang totoong mga baho nilang lahat. Lalong-lalo po sa pera na niwalang hiya nila sa ating bansa. Kasama po ang ginawa nila sa ICC. Kaya dito po, mga kabayan, ang pag-asa po natin, kundinahin. Sana may mga malalaking bansa na sumuporta dito kay dating Pangulong Duterte. Kundinahin po nila sana na kundinahin din ng mga bansa ang ginawa ng ICC, lalo-lalo sa proseso na ginawa ng ICC at ng ating pamahalaan na talagang hindi po nakakuha yan ng fair na hustisya, lalo-lalo sa ating bansa. Yan lang po ang magiging malaking dagok po sa ICC. Lalong-lalo po pagka ang mga bansa ay nag-withdraw na dahil sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Sana maraming mga bansa po ang kumundi na dyan. Hindi lang po ang Amerika. Sa bagay, sa panahon po ngayon, mga kabayan, lalo-lalo po ngayon, ang Amerika nakakuha ng malaking pabor sa ating bansa. Biruin nyo, zero tariff. Ang Pilipinas ay 19% ang taripa. Pero ang Amerika, pagpasok sa atin, zero. Saan ka pa? Sa tingin nyo, magbibigay ng pabor yan kay dating Pangulong Duterte, ang Amerika? Nagtatanong lang si Kamalong. Hindi po ba? Hindi mo masama magtanong. Lahat ng pabor nakukuha nila ngayon sa pamahalaan. Kaya mahihirapan po. Di po ba? Dahil hawak din po tayo sa leg. Yata nila, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, na nakakalungkot po. Talagang pagdating po sa ICC, ay kontrolado po nila dahil may kumokontrol po yata sa ICC. Kaya po lahat po ng legal na proseso na alam naman po natin na lahat po ay illegal ang ginawa dahil nga po sa pera, kapangyarihan, ay napakahirap pong labanan ni dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo po yung ICC na may history po kung sino pa yung gumagawa ng masama sa mga normal na tao ay kinukup-kup pa nila at buhay hari pa sa kanila. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga tambay, at patuloy po ang paglaban na lang po natin, mga tambay, na maingatan po ang ating dating Pangulong Duterte, ang kanyang kalusugan at ang kanyang buhay at lakas ay madugtungan pa, mga kabayan, hanggang ang Vice President po ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang napakalaking pag-asa po natin sa ngayon, mga kabayan.
Ang panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po, na sana po ay madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo hanggang ang Vice President po ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers natin. Thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Ay sana po mga kabayan ay magkaisa po tayo magdasal din. Thank you po sa inyo mga kabayan. At syempre po sa atin po, magdasal din po tayo para tayo maingatan at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, lalo po sa pamilya Duterte. Thank you po mga kababayan. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.